Sa isang pulong balitaan ngayong araw, inilahad ni Manila Mayoralty candidate Congressman Amado Bagatsing na tila may tinatago ang Manila City Government sa mga residente nito. Paliwanag ni Bagatsing, hindi malinaw aniya kung bakit ibinibenta ang mga ari-arian ng lungsod na wala namang konkretong dahilan. Aniya, karapatan na malaman ng mga Manilenyo kung ano-ano pa ang naibenta at ano ang dahilan sa pagbenta ng mga ito. Ilaan ninyo kung ano ang mga binenta ninyo. Dahil kayo nakakaalam niyan. Bayaan nyo malaman ng Manilenyo kung ano-ano ang mga binenta ninyo at magkano. At sa mga Manilenyo, ayan, pag nalaman nyo yan, tingnan nyo kung karapat-dapat bang ibenta yon. Meron bang dahilan? Meron bang compelling reason na ibenta yung mga gusali na yan, ulupain na yan, o meron lang gustong kumita. Ito yung mga information na kailangan po natin. Sinabi ko nga kanina, itong record na ito galing sa Department of Budget and Management, hindi po sa akin galing ito. Batay sa records na ipinakita ni Bagatsing mula sa Department of Budget and Management, umabot sa 65 billion pesos ang nakuha ng Manila LGU sa pagbenta ng iba't ibang arian. Ang ni Bagatsing, kabilang sa mga naibenta na hindi ipinaalam sa publiko ay ang Divisoria Market, City College of Manila, Quirado Fire Station, ilang bahagi ng Harrison Plaza at mga pampublikong palengke tulad ng Paco Market. Ang ikinatatakot, aniya, ay baka mas marami pang maibenta na mga assets kung mananalo si Vice Mayor Hani Lacuna. Kaya panawagan niya sa Manilenyo ay huwag iboto si Lacuna dahil para na rin daw kinukonsente ang mga kamalian nito. Pagka nanalo sila, parang kinonsinti natin lahat yung mga maling ginagawa nila. Pinayagan natin. At yun ang sasabihin nila, nanalo kami. So ibig sabihin, tama ang ginagawa namin. Tama nga ba? Sabi ko nga, hindi sinasagot kung ano-ano yung mga binentang lupain. 65 billion pesos. Napakalaking pera po niyan. Tapos nangutang pa ng 25 billion. 90 bilyones po ito, hindi milyones. Bilyones. Parang gigising na lang ang lungsod, wala nang ari-arian. Kawawa naman yung mga susunod na henerasyon, mga apo ninyo, mga anak ninyo. Wala na pamana. Inubos na nila. Bukod pa raw sa 65 billion pesos, nangutang pa ang Manila LGU ng 25 billion pesos. Kaya ang tanong niya, saan napunta ang mga pera at bakit kailangan pang mangutang gayong ang pera na ginamit para sa ayuda ngayong pandemya ay mula sa national government? Para kay Bagatsing, natulunggis ng Manila LGU ang mga Manilenyo. Ang salitang tulunggis ay pinauso ni Mayor Isko Moreno na ibig sabihin ay naloko. Matatanda ang pinasinungalingan na ni Vice Mayor Lacuna ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanila. Muling iginiit ni Lacuna na ang nangyaring bentahan ng Divisoria Market ay legal at dumaan sa tamang proseso. Dagdag nito na ang pondong nalikom sa pagbenta ng nasabing lote ay ginamit para sa COVID-19 response ng lungsod. Samantala mga partners, kung mananalo sa pagkaalkalde ay tiniyak ni Congressman Bagatsing na babawiin niya ang mga naibentang assets at papanagutin niya ang mga taong nasa likod ng pagbebenta.